Hello po, isang magandang araw po sa atin and kumusta po kayo ulit? Welcome po sa channel po natin, 'no. And on behalf sa lahat po ng aking mga kasamahan, sa aking mahal na ina, sa aking mahal na ama, and of course sa lahat po ng aking mga gabay, maraming salamat po sa inyo and sa inyo guys, 'no, welcome po kayo sa channel po natin. Actually, ang channel na 'to is para po sa inyo. Now, ang pag-uusapan po natin is very exciting, 'no. So, alam kong magkakaroon po tayo ng mga panibagong viewers po, 'no. And, yun dahil po ang buhay po talaga natin is consist lang po ng major topic. Yung pong health natin, yung financial natin, at saka yung pinaka-latest natin, yung pag-ibig, yung love life. And sa totoo lang, 'no, sa tagal ko na pong paggagamot, love life po talaga ang umiiwas akong pag-uusapan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po malawak po siya. And marami po sa atin ang misconception or maling akala po pagdating sa pag-ibig. Now, magbibigay ako sa inyo ng sample po, 'no, sa isang client po natin. So, huwag niyo isipin guys ha, na ito actually chinichismis natin siya or whatever. Kasi alam kong ang pag-ibig po natin is very wide. Okay? And gusto kong i-share sa inyo kung bakit umiiwas ako sa ganitong klaseng sitwasyon o sa ganitong klaseng tanong, sa ganitong klaseng dahilan, 'no, kung bakit as much as possible po magiging prangka po ako. So, ang iba siguro ma-o-offend, ang iba naman po is ano kasi mulat sa pulpa po na maliit po ako, 'di ko maintindihan yung mga babae po na nagpupumilit po na itaguyod ang isang pamilya na alam naman niyang irresponsable ang asawa niya. Okay? So, bunga po ako nun, 'no. So, 'di ko magigets 'yun. So, pangalawa po is like, bakit mo ipipilit ang sarili mo, sa isang lalaki kung alam mo ang worth mo? Alright? Yan ang mga katanungan po talaga na malawak po siya. But since na mayroong mga sagot yan, meron siyang mga pwedeng gawin natin, pero ang pinakamaganda kasing konsepto niyan is alamin mo kasi ang sarili mo. Alright? Alamin mo ang sarili mo, like ano po ba ang gusto mo. And kaya nga po isa ito sa kung dahilan kung bakit kung pwede lang sa mga client ko, hindi ko sinasagot directly yung mga tanong nila. Pakinggan ninyo guys, no, nandito tayo, no. Basahin po natin, tawagin po natin siyang si Irene. Okay, hindi totoong pangalan niya ha. Basahin ko sa inyo yung message niya sa akin. Hindi ito chismis as I said, kundi malawakan pong pag-uusapan po natin kung ano po ang palagay ko dito. Marami tayong pwedeng gawin, pero magsisimula tayo sa kung saan nagsisimula po ang problema. Okay? So, gandang gabi po, Sister, Madam Melissa, yamusta po? Followers niyo po ako sa YouTube. Now, ang tanong niya sa akin, paano po magpabasa? Direct ko na rin po sana ang aking tanong, if pwede po. So, dire-diretso po ha. Kung paano ko po sana malaman if yung pong taong aking karelasyon sa ngayon, siya nga po ba ang taong dapat at para sa akin? Kung tunay po ba ang pagmamahal niya sa akin? If loyal po ba siya sa akin? At yun po ang gusto niyang malaman, kung loyal po sa kanya yung boyfriend niya. Now, bago ako kasi mag-react doon, syempre alamin ko may anak ba sila, kasal ba sila, and talaga po bang siya talaga ang pinili, or sabihin po natin, pagdating po baga sa tinatawag nating legal, no? Marami kasi sa akin ang nagtatanong niyan, tapos hindi naman pala nila asawa, no? So, malawak siya. Ito ang dahilan kung bakit naiwas po ako. Ngayon, sabi ko sa kanya, mahirap ang tanong mo. Loyal? So, sabi ko sa kanya, every person can change. Ang dapat mong tanungin ay ikaw. So, if ever po ba na magbago siya, mahal mo pa ba siya or iiwanan mo? Ito kasi ang tanong ko sa kanya, binabalik ko sa kanya eh. No? So, ngayon, itong combo natin talaga, parang ang saya. No? Sabi niya sa akin, yun po kung tapat po sa akin yung aking partner. So, nakafocus talaga siya sa partner niya. Ngayon, sabi ko kako, ang blessing, yes, pwede kong sagutin. Ang pera, yes, pwede kong sagutin agad-agad, no? ang ibig sabihin niya, sabi ko nga sa kanya, paano kung hindi? Paano kung hindi siya loyal sa'yo? Paano kung magbabago siya? Sabi ko nga sa inyo, ang lahat po ng tao pwedeng magbago. So, ito din yung tinatanong ko sa inyo guys kasi
Kung ang kapartner niyo, for example, kasal na kayo, marami na kayong anak, no? Naging 10 na, tapos saka mo nalaman na hindi pala siya tapat sa'yo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? 'Di ba? Marami sa ating mga kababaihan po ang talaga pong parang ano ba, parang tunga, syunga, syunga. Kasi saka lang nila nalaman na hindi pala nila kayang tanggapin ang taong mahal nila tapos na nagtaksil sa kanya after all these years. Marami po nangyari diyan. Madam, gusto ko na lang po para na lang po sa aking mga anak. Madam, dapat po kung may babae man po siya, sa akin na lang po yung pera niya lahat. Madam, ganito po. 'Di ba? Magulo. Ngayon, ang sagot ko sa inyo ganito. If we're talking about loyal, yung partner mo, loyal ba siya sa'yo? Kaya nga ang conversation namin, napakaganda, no? So, ibig pong sabihin, yung siya to ha, ibig pong sabihin, hindi ko na dapat pong pag-aksayahin ang aking panahon sa kanya. Kung talaga pong meron pala siyang iba. Hindi pa nga ako nag-confirm sa kanya kung meron iba ang ano. Kasi lagi kong binabalik yung convo namin sa kanya. Kasi ang gusto ko kasing tanungin is kayo po na owner po, no? Okay, kung gusto ko po sanang matiyak. Madam, kaya po sana humihingi po ako sa inyo ng advice, tulong na din po para malaman at matiyak ko po kung niloloko pala niya ako. Alright? Kaya tumawa ako ha. Ang emoji ko, tawa na lang po ako ng tawa. Bakit? Alam mo ba? Wala akong sinabi sa kanya na mayroong iba siya, ganito nga. Ang sagot ko lang kasi sa kanya is kung talagang mahal mo ang isang tao, matatanggap mo siya anuman po ang ginagawa niya. Sayang naman po ang nilalaan kong panahon sa kanya kung manluloko lang pala siya. Alam kong may karma naman sa mga taong manluloko, di po ba, madam? And sana po masagot ninyo po ang aking agam-agam, madam, no? So, sabi ko sa kanya, di mo pala siya totoong mahal. Alright? Then, mahal ko naman po siya dahil minahal ko rin naman pamilya niya. Ayoko lang nang niloloko ako. Kung di naman pala niya ako mahal at ginagamit lang niya ako. Sensya na po, madam, sa abala. So, hindi na po siya nag-text sa akin. Now, etong convo na to, alam niyo ba na kahit kayo masasagot na po ninyo kung ano po ang pwede ninyong isagot, di po ba? Kaya nga po maganda sana kung may live tayo kasi I really want to have your opinion, no? Gusto kong malaman kung ano po yung opinion niyo tungkol po dito sa ganitong kaso. Kasi marami sa atin dito, guys, no? Marami sa atin ng mga babae tanga, nagtitiis at nagano, pero ano po ba talaga ang pwede nating gawin? Ngayon, balik tayo doon sa una. Kaya ko sinabi ito sa kanya kasi alam ninyo, no, sabi ko nga nakikita ko 'yan sa nanay ko, nakikita ko 'yan sa kapatid ko, no, na pagdating sa asawa, no, ganito ang asawa nila, iresponsable pero anak ng anak, tapos ngaya, puro reklamo pero paggabi tumatabi naman, no. So, sabihin na po natin hunghang, tanga ang babae, pero bakit gano'n? Bakit gano'n, no? Ngayon ngayon sabi ko kasi every person can change, 'no. Balik tayo dun sa talagang opinyon ko, ha. Ang asawa po kasi natin hindi mo 'yan pag-aari, ha, number one, kahit sabihin po natin na kasal kayo, hindi mo pag-aari ang isang tao. Hindi mo siya puwedeng i-bind talaga sa'yo na mahalin ka ikaw lang habang buhay. Kasi napaka-ganid mo naman o napaka-ano mo, napaka-selfish mo naman kapag 'yun kasi ang iisipin mo. Ngayon pangalawa, kung mahal mo kasi ang tao, then if you also have a confident of yourself na you are also worthy, kasi lagi kong binabalik ang tanong yan sa atin na babae. Kasi kung magaling ka sa luto, magaling kang magluto, magaling kang mag-alaga, naghahanap buhay ka, hindi ka naman kapangitan, no? Lagi ka naman mabango ka naman pag uwi niya. Hindi ka naman doon sa bahay inaumaga, di ka naman nagchitsismis lang sa kanto, di pa nakalinis ng bahay, kung sakaling marami na kayong anak, et cetera, et cetera, et cetera. You know your worth, no? So, kung sakali man, pagdating ng panahon na nawala siya, kaya dapat po baga, sabi ko nga, maalagaan niyo sarili niyo, na dapat marunong kayong kumita, marunong kayong magtrabaho, marunong kayo sa sarili niyo, na kahit man sakali man darating ang panahon, kahit marami na kayong mga anak, yung asawa niyo nag-walk out sa inyo. So, mabubuhay ka. Hindi lang po yung mabubuhay ka,
Kasi isipin mo man, masakit po yun, opo. Kasi teen rider ka, buong buhay mo naman. Pero walang nagsasabi sa iyo guys na maging tanga ka. No, kayo lang po ang nag-determine nun. Pinapalaki tayo sa ating komunidad na hindi mo pagtiisan mo ang asawa mo, keso asawa mo siya. Ano pa man ang ugali niya. Mali po yun. Mali po yun. Lalo po ako nanggagalaiti doon sa ganung klaseng lalaki na pwede mong makasama habang buhay. Kasi sa akin, no, lahat kayo niyan, meron tayong karapatan, lalo na sa mga babae. Nagiging emotional ako kasi bakit mo isusurrender yung kalakasan po natin, yung karapatan mo bilang babae. Diyos ko, guys, alam mo ba kung gaano ka kalakas supposed to be? Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao dito sa mundo. Di mo ba nakikita yung lakas mo? No? Ang babae, ang lalaki na minahal mo. Diyos ko, galing yan sa sinapupunan ng isang babae. Hanggang kailan pa ba talaga tayo maging tanga? Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, magagalit ako, emotional ako. Kasi po, if you are worthy, mahalin mo ang isang tao ayon sa gusto mo. Kung halimbawa minahal mo siya, di nag-walk out siya, hindi mo kawalan 'yun. Huwag kang magsisisi na pinanghihinayang na kasi dito kasi sa kanya kasi, sayang lang pala yung oras at binigay ko sa'yo. So, ibig sabihin ikaw binibilang mo yung pagmamahal mo, yung pagkain mo sa kanya. Anong klaseng pagmamahal meron ka, 'di ba? Oh, kayo diyan na nakikinig sa akin, 'di ba? Anong klaseng pagmamahal ang meron kayong ibibigay sa lalaki? Ikaw nga wala kang pagmamahal sa sarili mo. Kasi binibilang mo kasi iniisip mo magluloko din lang pala siya, bakit sasayangan ko yung panahon siya? Mali, mali po 'yan. Kung mahalin mo talaga ang isang tao, mahalin mo siya ayon po sa pananaw mo. Mahalin mo siya na nung baga sa akin, 'wag kang magduda ka sa kanya, 'wag sa lahat ng pagkakataon magduda ka sa kanya. Ibigay mo yung kung anong dapat 'no. 'Di ba sabi ko sa iyo, bangon ka naman, 'di ka naman natutulog na amoy panis, 'no. Siyempre talaga po magpapalit talaga yung asawa mo kung kada uwi niya sa'yo, pagod na nga siya sa trabaho tapos amoy panis pa yung amoy mo, inabot na ng 3 araw, 'di ka pa man lang nag-ayos, 'di ka man lang nag-ano, 'di ba? Oh, so siyempre, 'di ba? Oh. Obvious ba? No, siyempre papalitan ka talaga nun. Ang mga babae ngayon sobra ha, oh, mahilig mang-agaw. At saka nati-thrill sila kapagka ang naagaw nila may asawa, pag-aari na ng iba. I tell you guys 'no, labanan dito sa mundo, matira ang matibay. Ngayon kung mahal mo talaga yung asawa mo, mahalin mo siya ayon sa gusto mo 'no, na nagmamahal ka. Pero huwag niyong kalimutan mag-focus kayo sa sarili niyo. Dapat marunong kayong maghanap buhay, dapat marunong kayong mag-ayos, dapat marunong po kayong, makibagay sa mga tao, ano ba. Tapos kung halimbawa papalitan ka niya, hindi mo kawalan 'yun, kawalan niya 'yun. Iiyak ka, iiyak talaga ako no'n, iiyak ako 2 gabi. Bukas hindi na, masaya na ako, nakalaya na ako. Kasi alam niyo guys 'no, dumaan na ako diyan. Grabe yung emotional po. Ma'am, sandali lang po ma'am, paki-ano po ma'am, may kausap po ako. Meron lang po akong sasabihin sa inyo guys, dinaanan ko na 'yan lahat. Yung sabi ko nga sa'yo, nakikita ko sa magulang ko, ayokong maging gano'n ako. Kita ko sa mga kapatid ko, 'no, sa oras ng sahod, naghahabol kami kung nasaan yung asawa niya, ayokong maging gano'n, 'no. Pinangako ko talaga sa sarili ko na kapagka mag-aasawa ako, akin ang pera, akin ang trabaho, lahat po, magmamahal po ako, tama po 'yun. It takes time bago po ako nakatagpo po ng talagang kasi kung hindi ko siya ibabaon, kung hindi ko siya kayang palayahan, sigurado ako ibabaon ko. 2 asawa ko bago binaon ko. Hmm, masama ba ako 'no? Kasi ayoko po na mga asawa na sinasaktan yung anak ko, ayoko ng gano'n. Mm. Tapos uwian ako, tapos sabihin akong pakainin lang ako, ayoko ng gano'n. Now, ako ba, ikaw, parehas 'no, parehas lang tayo mga babae. Gusto kong ibangon po ang inyong karapatan, gusto kong ibangon po ninyo ang sarili ninyo, kasi po talaga pong gano'n ka 'no. Ngayon, tanong niya sa akin ba, "Ma'am, loyal ba siya sa akin?"
Alam mo ang sagot ko, alam mo sa totoo lang, hindi mo talaga puwedeng sabihin na ang tao magiging loyal sa'yo forever. Kahit kasal pa kayo, lalo na kung hindi kayo kasal. Ang dami niyang emotion dito 'no. Eh, paano po ba talaga ang gagawin mo? Sabi ko nga sa inyo is like, you have to value yourself first. Bigyan mo ng halaga ang iyong sarili. And then lahat ng tao na kung sino man ang makakasalamuha mo, kahit yung asawa mo, bibigyan ka po ng halaga. Ngayon, tatanungin ko kayo, maging loyal ba yung asawa ko? So sabi ko kako, kung loyal ang hinahanap mo, hindi asawa ang hanap mo, aso. Pumili ka ng askal ha, yung kasi kung kukuha ka ng hybrid na aso tapos kung sipa-sipain mo, ay kakagatin ka niyan, lalaban 'yan. Pero ang askal, pwede, 'no? Naranasan ko na 'yan do'n sa dati kong asawa na ang askal kahit anong gawin niya, sipain niya, anuhin niya, lahat 'yan, luluhod 'yan, gagapang papunta sa kanya. Pwede aso, magiging loyal sa'yo forever. Pero tao? No, hindi po. Now, ikaw naman po, kung mag-aalaga ka ng aso, ako hindi ko sinisipa ang aso ko, hindi ko minsan, 'pag didisiplinahin. Pero hindi yung sipain mo, tapos tapos pakainin mo man o hindi. Hindi ako kasing cruel ng dating asawa ko. Hindi ko ginaganyan yung asawa ko, hindi ko ginaganyan yung aso ko, hindi ko ginaganyan. Kasi kung mahal mo ang aso, mahal ko ang aso ko, mahal ko ang alaga ko, hindi ko yan ginaganyan. So, depende yan sa inyo. Pero, ang aso ko, talaga pong loyal yan forever. Diyan kasi, pwede mo makikita talaga. Sabi ko nga sa inyo, ang aso, loyal yan sa iyo kahit anong gawin mo. Pag pinakain mo yan ng isang buwan, taon, like hindi ka niya makakalimutan kahit saan ka man po magpunta. So, ang sa akin lang po sa inyo guys, no, be worthy of yourself. No? Kung halimbawa pagdating ng panahon po talaga pong aalis sa sa'yo, it's not your loss, no? It's his loss. Lalo na po 'pag may mga anak kayo, na dapat po panindigan mo ang sarili mo na kayang buhayin ang mga anak mo kahit wala pa yung asawa mo. I tell you guys, babalik at babalik siya sa'yo. Kasi nga, nararamdaman po niya ang worthy mo. Kaya, imposible po guys na magkaroon tayo ng loyal. Walang loyal. Everybody can change, even you. Kaya nga baga sabi ko nga sa iyo, maraming babae diyan na naghahanap din ng kalinga sa iba dahil din po ang lalaki na kasama nila hindi nila kayang panindigan. So naghahanap din sila ng kalinga ng iba. Vice versa po 'yan. So wala po ditong kesyo babae ka, kesyo lalaki ka, no? It's your worth. Ikaw naman ni lalaki, mahalin mo naman po ang asawa mo. Kasi hindi mo kilala yan pagdating nga yan ng naghahanap po kami ng kalinga, naghahanap po kami ng pagmamahal. Kung hindi namin makuha 'yan sa'yo, sigurado ako makukuha namin 'yan sa iba. Ngayon pa na lahat ng cellphone, mahirap bantayan ang tao ngayon. Mahirap bantayan yung asawa mo ngayon. Kasi hindi mo alam may tinago palang cellphone na iba, hindi mo alam may tinago palang keypad, na iba, SIM card na iba, 'di ba? Tapos anong gagawin po natin? Andiyan po yung mga anak mo. So maging matatag po tayo, be choice po. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, kahit anong gawin pa niya, kaya mo pa din siyang mahalin, 'di po ba? Pero at the same, meron ka din pong pagmamahal sa sarili mo. Pwede mo siyang patawarin 2 beses, 3 beses pa if possible. Pero yung forever, no. There is no such thing as forever po. Okay po, sana po magbibigay po ako sa inyo ng iba pang about sa topic na 'to. Kasi itong topic na 'to talaga pong hindi na po niya ako tinext kasi wala akong words po ma'am, 3 lang po, oo. Oo, 3 lang ang words ko po dito. Ang dami niyang sagot. So, kahit hindi siya magpapa-card sa akin, alam ko na kung saan naka-focus ang attention niya. 'Di ba, wherever your minds is and pinapalala mo ang sitwasyon. Kung ang iniisip niya, niloloko siya ng boyfriend niya, kinakasama niya, lolokohin talaga siya, period.
no? Kasi kung halimbawa yun ang iniisip mo, pagtulog mo, pag ano mo, you just only accumulating yourself mo. Tinutulungan mo siya na lukuhin ka because of your thoughts. Sabi ko nga sa'yo, makapangyarihan po ang pag-iisip po ng isang babae. Ito po ang dahilan talaga po kung bakit minsan umiiwas ako sa issue ng pag-ibig. Pero since na talang kailangan kong pag-usapan, and then so be it, pag-usapan po natin. Okay guys, thank you very much po. Meron pa akong ibang topic na pwede kong i-share po sa inyo. Give me your comment guys, no? Siguro ang comment niyo isa din po yun. Huwag niyong isipin because everybody can feel. Para po makapigbigay po tayo kahit papano ng konting information po sa iba. Alam ko naman po na masarama sa atin ang tanga pagdating sa pag-ibig. Pero kung tutulungan po natin ang bawat isa sa atin, marami po tayong mararating. Okay guys, thank you very much po. Maraming salamat.